Go po, go Si sir. idol po ito eh. Oo. Si Sas. Wow. Ayan, ang idol natin yan. Oh. Hello po. Kagalang-galang na Sas. Mike mo, Mike. Audio. Oy, Yan. magandang gabi po sa inyong lahat, no. Sandali lang, Kuya Manong Jay, saka sino na mga nasa SMNI? Yan, Si Ina. kapartner Carla. Carla po, kapartner Margo po at yan, kapartner Ayan, Alman. kapartner Carla at kapartner Margo, kamusta? Ano lang ha, i-clarify ko lang yung sinabi kanina ni Byron. Yes. Yung sinabi niya na yung nakipagkita mga vloggers, kasama po ako doon. Kaya totoo yung sinasabi ni Byron. Ano Saan? kasi tayo nun? Oo nga, sarap ng Chinese restaurant na yun. Sa ano po yun? Sa Shangri-La. Sa Mandaluyong. Sinabi. Edsa Shangri-La. Oh. Naalala ko na. At sa Shangri-La, kasama ko yun si Byron nun. Kaya sabi ko nung kinukwento ni Byron, tama si Byron, totoo nangyari. Ano yan? Mga October 2022. Pinagmamasdan nga kita nun eh. Parang iba yung reaction mo eh. Nagtitigilan kaya tayo. Oo. Ay, nako. Anyway, so eto no, congratulations sa AFP. At alam mo, yung AFP talaga, yan talaga ang isa sa mga pinagkakatiwalaang institusyon sa Pilipinas. Lalo na sa panahon ngayon. Lalo na sa panahon ngayon. May paninindigan, may tunay na paninindigan ng Armed Forces of the Philippines. Kasi alam naman natin, di ba, yung mga nabalitaan natin ng mga mga nakalipas na, halimbawa yung binalita ni, sino tong broadcaster, Manong Jay, si Darius Rason, yung nagbalita na may nag-walk out. Di ba, ano rin yan, isang broadcaster ang nagbalita. Si Ted? Pailon? Hindi si Ted Pailon eh. Meron pang isa eh. Nag-walk out na general? Yung ba yun? Sinutukoy mo? Oo, yun yung binalita. Si Mayor. Si Mayor ng Star City, Deo Macalma. Yan, si Deo Macalma, di ba? Nabalita rin siya niyan. Yung mga nababalitaan natin ganyan na may mga magigiting tayo na mga sundalo na talagang pumapalag. Hindi ba? Na kung may mali, pumapalag sila. Yun nga lang, sabi nga ni Byron, tahimik lang naman talaga sila. Siguro minsan nag-leak sila kay Byron ng information. Si Byron na lang pinapaingay nila or minsan binibigay sa gano'n naman eh. Magpipid lang yan ng isa para at least meron lang silang ano. Pero hindi yung kapag karaka magpapatawag ng press con. Di sila nagpapatawag. Never. Di ba yung ano nga, yung sa DND, yung nilik sa akin document, yun din sa akin, wag siyang papangalan. Kahit i-publish yun, wag. Kasi nga, may identification kasi yan kahit matitrace. Matitrace sa kanila. So ngayon, totoo yan, na meron talaga sila panindigan, pero hindi nga sila, ayaw lang nilang nakikialam ng tahasan. So itong pagsuko ni Pastor Kibuloy, malinaw naman to eh. Malinaw naman na si Pastor Kibuloy ay gustong sumuko. Malinaw yan. Kasi gusto niya harapin talaga yung kaso. Gusto niya harapin. Ang condition ni Pastor Kibuloy ay wag siyang i-extraordinary rendition. Wag siyang i-turn over sa Amerika. Yun nga po yun, yung extraordinary rendition, yung kukunin ka, and then that's it. Yun lang naman ang ano ni Pastor Kibuloy eh. Alam mo, nakabuti nga, hindi alam na marami eh. Nakabuti nga yung nag-refile sila rito sa Pilipinas eh. Because walang rason para i-turn over siya ngayon sa Amerika. Kasi there is a pending case in the Philippines. Exactly. Bawal, ngayon, kung hindi, bawal kasi sa extradition yun eh, no? And, correct. Wala naman silang pina-file na extradition case. Wala. Kailan pa yung kaso na, no? 4 years ago. 4 years ago. 4 years ago pa yun. Can you imagine, di ka nag-file ng extradition, tapos ngayon nagkakabakbakan na, saka ka mag-request na, gusto namin. Wala kang extradition case. Yun naman talaga hinihintay ni Pastor Kibuloy nun, mag-file kayo ng extradition case. Hanapin ko rin, oo. Kasi hindi sila nagpa-file. Kaya talagang malansa ito, no? At
At gusto ko lang ipaliwanag sa mga tao, no? Kilala niyo si Julian Assange, yung sa WikiLeaks. Sinabi ko kay Pastor before, nakita ko yan, sabi ko, alam mo Pastor, pag ang Amerika gusto niyang manira, pag lalaki ka, ang talagang itatarget sa inyo rape. Oh. Yan ang, pag ganyan ang galawan ng Amerika, si Julian Assange, rape yan umpisa ang kinaso sa kanya para masukol, para mapalit yung mundo niya sa Sweden. Eventually, nawala yung kaso ng rape. Pero yun na, nasira na siya noon. Ilang taon. Isang taon siya. They will vilify you eh. Sisiraan ka talaga. Oh. Pag lalaki talaga, ang ano talaga niya, lalo na pag mga nasa position ng ganyan, mga pastor or whatever, rape talaga ang Kaya ka talaga. nakakalamang ka dahil. Ano po yun? Kasi lalaki lang pinapailan nila ng ganyan eh. Alam nyo, meron akong gustong ikwento, no? Oo. Kasi kwento ko to kay Pastor, kung Yes. natatandaan niya, na alam ko yung nangyayari sa'yo kasi may parang nangyayari sa akin ganyan na similar. Noon. Hindi Yeah. ko pa ikukwento ko rin siya eventually, but it's not yet time. Pero ako Okay. lang pwede makapagkwento noon kasi Alam mo, Sas, kaya ako maingat ako sa ganyan. kaya Pag med- mag-ingat ka. Oo, pag medyo delicates Oo, hindi- iwas Pag na. hindi talaga, alam mo pag Byron, alam mo yan talaga ang pantira nila. Yung hindi ba ko inakusahan ng rape, no? Hello. Ganon din ang ginawa nila kay Eli Soriano. Remember? Yes, kay Elisa yan. Rape Rape talaga. Sa paglalaki, rape talaga. Ay, ikaw Byron, mag-ingat ka. Actually, ang dami ko pinag-iingat na ganyan na mga ano. Alam nyo kayo, pag maganyan, mag-iingat kayo sa mga ganyan kasi ang habol talaga yan, pinakamabilis na masira ka, rape. Yan ang inaano ko talaga sa mga lalaki na vlogger, nagbablog. Nasabi ko yan, ako mag-iingat-ingat. Huwag kayong magdoble yung ingat ninyo. Pag hindi nyo kilala ganyan, you'll never know. Kaya yung sinabi ko kayong pastor, kasi may sinabi Saka papainan ka pa niyan. Papainan ka. papainan kaya. Ito pa naman si Byron, mahilig pa naman to sa mga chika babes na patay tayo dyan. Di, alam ko maiwas ito. Maiwas ako. Maiwas ako sa mga ganyang bagay. Hindi katulad ni Coach Oli. Si Coach Oli, medyo No question. No argument. nilaglag. Alam mo yung nangyari kay Julian Assange, fan. Yes. Oo. Fan niya yun. Taga-nga. Gusto talaga ng fan niya, ganyan. Tapos, biglang natira siya ng rape. Kaya mag-iingat kayo, lalo na pag lalaki. Pero yun na nga, itong nangyari kay Pastor Kibuloy na ito, no? Gusto niya sumuko. And gusto niya sumuko na may tiwala siya na hindi siya extraordinary rendition. Yeah. Correct. And eventually, sumuko na siya ngayon. And sumuko siya sa pinagkakatiwalaan niyang institusyon. And that is the Armed Forces of the Philippines. Ako naman, nakita ko yung PNP, grabe yung ginawa nila dito sa PNP, napakalabo na 16 days naghahanap ka ng heartbeat, wala ka nahanap, hindi mo na-serve yung purpose ng warrant mo. Yes. May sinulat nga ako, sabi kong ginagawa niya sa KOJC ay collective punishment. Ito yung tinatawag na collective punishment, na pinapunish mo na yung buong group dahil Which is not even a party to a crime. Exactly. That's called collective punishment, ka Jason San, no? Ang inaano ko nga dyan, hiwalay kasi yung personalidad ni Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC Congregation at Jose Maria College. Yes. Ang ginawa nila, kinolaps nila yung dalawa. Ngayon, itong story, ang hilig pa niya magsasabi na sumuko ka na kasi, titigil lang to pag sumuko na si Pastor. Stage taking. Di ba? Correct. Wala 0.5 ang IQ, wala kang magagawa eh. Hostage taking. Oo. Diba? Hostage taking nangyayari dyan. Pero yun na nga, I think the games are only beginning sa pagsuko ng Pastor. No? And, hindi nila alam kasi ni Pastor kung ano nangyayari. Yes. At alam din ng KOJC kung ano nangyayari. Alam din ng mga Duterte kung anong nangyayari. Ngayong sumuko na siya, ano nang gagawin nila? Sumuko na. Wala na. Korte na to. Hindi na alam. They cannot even vilify him now because that would be sub judice eh. Pero siguro
ang baka gawin nila dyan, yung pestahan mo na yung issue, kunwari accomplish, para lang talaga, alam mo naman yung kumpare mo si Abalos di ba? Credit Ang grabber. simula pa lang, gustong-gusto na agad may pakain na kaagad eh. So alam natin na yun talaga eh. Ito yan eh. Politika talaga ho ito. Itong nangyayari na ito. Hindi ko siya kumpare. Gusto mo sabihin ko sinong may kumpare sa kanya nagpatawag sa atin. Wag na kawawa naman siya. Anyway, so ang eksena kasi dito, no, halata naman si Secretary Abalos, nagki-credit grab. Kasi nga, syempre, achievement, nahuli si Alice Go. Tapos nahuli rin daw si Pastor Kibuloy. Eh yung kay Alice Go naman ang labo, hindi naman siya nahuli. Ganito yung kay Alice Go, wala po siyang krimen sa Indonesia. Wala. Nasukol siya kasi nga, kunwari may warrant of arrest. Ngayon, ang original niyan, sabi ng Indonesia, ibibigay namin si Alice Go kung ibibigay niyo sa amin si Gregor Haas. Si Mr. Haas. Yung Australian na drug trafficker na wanted sa Indonesia. Na member ng Sinaloa Drug Cartel. Yun ang original, yun ang reporting ng ano sa Yun ang tunay na reporting. Ngayon, papaano ngayon itong si Alice, paano nawala yung ganong arrangement? Ikaw ba Indonesia ka? Nag-spend ka ng resources? Papayag ka lang ng ganun-ganun lang. Excuse me, Papayag ka lang ng ganun-ganun? Yes po, Miss Sass and kapartner Jay and Sir Banat Bay. Meron lang tayong bagong news kasi nagkaroon ng press con ang PNP na si Fajardo. Ang sabi po niya sa press con na sa loob daw ng KOJC sumuko o sa loob daw ng KJC compound sumuko si Pastor Apollo. Well, ang alam niyo naman, meron tayong mga always remember last sa na lang, magsisinungaling pa rin. Alam mo, grabe ito si Jean, no? Hindi, ganito ang ano kasi ni Jean Fajardo. Ang ano niyan is yung plane ng AFP, yung pagsasakyan kay Pastor ay nasa compound. Doon sa may hangar. Nasa may hangar malapit. Ito katama sa Ibarat Bay, no? Ang gusto lang dito ay tahimik na lang. Para magkaroon kayo, para you can save face itong PNP. Yan ang basa ko niyan. Kasi, according sa aking mga tao, mga nag-i-inform mula sa loob, and remember, sa akin, ang video na hukay. Kaya alam. Tama. Ang ganito yan, may convoy. Okay? May convoy papunta ng KOJC. Nandun daw si Pastor. Doon na pinadaan at doon na hindi siya natagpuan sa KOJC compound. Wala. Yun ang katumanan niyan. Hindi po siya doon natagpuan. Sumuko siya sa AFP, sa ASAP, wala pa sa KOJC compound. Wala, Doon lang ang meeting point para masakay siya. Para masakay siya, may airlift papuntang Manila. Yeah. Ako nga, Sas, alam ko nga kung kanino siya sumuko eh. Ayaw lang magpabanggit eh. Kasi hindi nga sila maepal eh. Alam ko nga kung kanino siya sumuko sa isa-isap eh. Kung sino nag-facilitate. Pero hindi lang nga sila pumapapil na. Kaya nga sila nabibuisit. Kasi nga parang sandali, pahimik na to. Supposedly hindi ganito to. Naging fiasco. Bakit mo parang inangkin yung credit? Wala namang umaangkin. Kaya lang, tahimik na sana ang lahat. Sinungaling. Di ba? Hindi nga, para na rin makapag-save face ang PNP. Kaso, kasi remember, ang PNP, kahit hindi yan under ng AFP, parte kayo ng Armed Forces of the Philippines. No, na doon sa Constitution, kayo ang part kayo ng uniform personnel. Na-apekto kayo din yung buong sandatahang may armas ng Pilipinas. So I think kasi the army really knows how to handle situation like this, no. Correct. The PNP not so much, especially itong under kay Torre and Marbil, not so much. And ang ano talaga niya, gusto talaga niya ng laking, actually naawa rin ako kay Torre. Kasi
I'm pretty sure he's also under pressure. And he is under orders. Siguro may sabit din dito si Torre, no? Na pag hindi niya nagawa yan, siya Most likely. no? And I think itong si Colonel Jean Fajardo, paulit-ulit na lang yung kasinungalingan nyo. Una, wala kayong hinuhukay. Nung nagkaroon ng picture, Photoshop. Nung Nagkaroon ng video. Nagkaroon ng video. Hindi na siya makapagsalita. Yun nga, hanggang sa kahuli-hulihan, nagsisinungaling pa rin ang PNP. Totoo nga. Naawa ako sa PNP kasi one kasinungalingan after another. Kasi nakita mo naman, no, hindi po siya, sumuko po siya before pa siya pumunta po siya ng KOJC compound. Kasi yun ang ano ng events, Yes. no? Magtataka ka dito, ito patunay na lang yung unang interview ni Torre, wala siyang alam. Wala siyang alam. Ang ibig sabihin, ang simple lang, kung alam mong sumuko dyan sa loob, alam mo, nakalusot sa'yo. Sa dami mong pulis, na ikaw nagmamando, hindi mo alam. Hindi dumaan sa loob. Kahit na ano, dumaan lang ko doon sa may hangar sa likod kasi nandun nakapark yung eroplano na pagsasakyan sa kanila. C-103 ata yung ano ba yung, I'm not so sure pag aircraft sa, pero parang C-1, ano bang, C-130? C-130. So, itong intel, no? So, pupunta sa hangar, may convoy going to the hangar, and most probably daw, baka daw galing Tamayong, but this is unverified. Pero maitim si Pastor So, siguro galing ito sa may matinding araw, no? Yeah. And parang military-led daw ang convoy papuntang C-130. Puro sundalo. Puro sundalo lahat. So, makikita, ang kung tunay itong mga mainstream media na to, no, dapat ang tanongin nila Colonel Jean Fajardo, bakit sa inyo to nilihim ng AFP? Wow. Sabihin, hindi kayo mapagkakatiwalaan. Correct. Kasi para alam lang na tao, no, yung ma-picture lang nila yung physical. Pagka kasi ka dito, may karsada, no, yung exit, yung paggaling ka ng airport, na disembark ka ng Davao, di ba may karsada riyan? Yung may gate yan, papunta roon sa pag kumaliwa ka, papuntang hangar yun. Nandun usually, pinapark yung mga private o kaya military jets. Yeah. Na tabi, sa likod mismo noon, yung hangar, private hangar ng Apollo Air. Yes. Yung Apollo Air, yun ang company, Airways company ng KOJC. Yeah. Oh, yun. Kaya yun na nga, no, I think gusto talaga ng military na i-quiet na lang muna natin to para makapag-isip tayo ng exit strategy sa PNP. I think nababasa ko yung gusto ng ISAF dito, no? Kasi nakakaya yung nangyari sa PNP Kahit rin nila dito, nakakaya yung nangyari sa kanila. Tinutulungan na nga silang mag-save face Yes. And the military... Oh, yes, Byron. Ako tanong lang sa inyo, pero alam ko naman yung sagot. Itatanong ko lang sa iyo, para sa'yo naman galing. Sa tingin mo, wala sa AFP si Pastor Kibuloy for past few days? Nagtatanong lang ako, Next question. Ito, Miss Sas, may tanong po para sa iyo, Miss Sas. Okay. Somehow po ba, umaasa tayo na this time magsasabi na ng totoo ang PNP or patuloy silang maninindigan sa kanilang pagsisinungaling to save face? Well, ganito lang yan alam mo, Colonel Jean Fajardo, parang si Colonel Jean Fajardo atang kauna-unahang babaeng spokesperson ng PNP. No? Correct. Mukha. Mukha ba? Or baka Yes, po. meron na before, no? Kasi karamihan lalaki ang dyan Lalaki. Lalaki, Actually, nakakahiya na parang, alam mo yon na parang sana, kasi ikaw yung, although tagapagsalita ka lang, sa'yo ma-associate yun Correct. Sa'yo ma-associate yun na tama ba tong parang, halimbawa yung heartbeat, kung nakikita mo ng ganyan, parang sir, parang ang labo. Oo. Ang labo. No? Una, yung heartbeat nahanap na. Itong yung si Gretchen ng News 5,
sigurado siya, confident siya. Oo. Ang tukoy na po, ang heartbeat, ito nakikita nyo, meron pa siyang drawing, meron pa siyang May crocus pa siya. Oo. Sigurado na raw, mas makukuha na raw, kaya daw yung PNP, si Gretchen Ho pa nagsabi nito, kaya yung yung PNP nakikipag-negotiate sa KOJC, nasabihin na lang kung nasaan yung entrance, otherwise, papasabugin nila yun. Oo, yun pa yung statement. Kaya nga, Yun sabi ni Gretchen Ho. napaka-responsable. Pero ngayon, kita mo, alam mo si General Torrio, yung statement niyang yun, alam mong natamaan siya eh. Oo, Alam mong natamaan ng sobrang kahiyan eh. talaga. Pero alam mo, ito naisip ko lang paano kaya nila i-connect lahat ng kapalpakan nila? Kasi ito nararamdaman ko, i-connect na nila yan na malamang nahuli doon sa heartbeat, nahuli doon sa paghuhukay. Sigurado yan, i-connect na nila lahat yan. Lahat ng kasinungalingan para ma-justify. Ma-justify lang yung ginawa nila. Well, di ba hindi pa naman tapos ang hearing ni Senator Bato de la Rosa? I think, Senator Bato, this is your time to shine. Kasi malinaw na malinaw na yung ginawa ng PNP ay mali. Kasi ganito yan, no? Alam mo naman tayo, no? Kaibigan din tayo ng PNP. May mga panahon talaga na kailangan mong gumawa ng mga drastic na ganyan. Pero dapat sure ka na yung gagawin mo, magkakaroon ng bunga. Kaya kasi, great rewards require great risks. High risk, high reward. Diba? High risk, high reward. So gagawin mo talaga kasi sigurado ka nandyan yung inuhuli mo. Kahit magpako pa yung building na yan, basta mahuli ko, wala akong pakialam, nahuli ko. Yung ganon, mapapatawad mo pa minsan na para, okay, hindi ba? Parang yung war on drugs ni PRRD, no? May mga bagay talaga, yun na talagang drastic, pero ikaw talagang, naging safe yung mga kalsada. Oo. Diba? Nagtabaan talaga yung mga payat sa mga bawat barangay. Yung mga adik, natuto na kumain ng nilagang mais. Yes. Kasi wala na sila mabiling shabu Yes, exactly. Tapos ngayon, ikaw, sigurado ka nandyan yan. Nakita namin yung heartbeat, nagtatago, ganyan, hinukay na, sigurado kayo nasa ilalim ng lupa. And then wala kayo nakuha. Malaking kahiyan. Alam mo, kahihiyan, sana kung kahihiyan lang yung aabutin ninyo Pero ngayon, kasi paulit-ulit itong pinapaliwanag ni Attorney Torion, yung serving ng warrant of arrest, dapat meron kang reasonable grounds. Reasonable belief. Reasonable belief na nandyan nga sa loob. Okay. One. Wala kang nahanap. Second, 16 days. Can you imagine? 16 days ka nag-board and lodging sa KOJC. Walang naging produkto. Ang nakakuha pa, AFP na hindi kailangang magbukal ng lupa. Yes. So nakikita mo na ngayon yung contrast ng dalawa. Kaya ngayon, ang problema ngayon ng gobyerno ni Bongbong Marcos, hindi natin to mailalayo kay Bongbong Marcos dahil siya ang commander-in-chief. Tsaka siyang, di ba, sabi nga niya, wala kaming pinasok na baril kahit isa. Walang tear gas. Talaga, ito nami-miss ko no? Kay Pangulong Duterte, di ba? Tuwing si Pangulong Duterte, may mga police operations, whatever, sinasabi niya, akin yan, dala kong commander-in-chief. Ngayon, wala ka makaramdaman dito kay Bongbong. Hindi ka pa ba ang commander-in-chief ng mga to? Kaya ngayon si Pangulong Duterte, wala siyang pakialam kahit makulong siya dyan sa war on drugs, basta ang pag-delete sa Pilipinas. So, ito ngayon ano yan, Byron? Kasi naman, Sas, hindi ka naniwalang weak Kaya ka na naman, Byron, Diyak lang. Anyway. Okay lang. Mali naman talaga ako. So, okay lang yung hirit. Anyway, ang ano ngayon dyan, hindi natin malalayo kay Bongbong Marcos. Okay? Ang KOJC at ang Jose Maria College, magpa-file yan ng damages. Tort nga lang yan. Tort lang yan. Ang daling
ang daling patunayan niya na civil case lang yan. Hindi na lang yan, ano sa inyo, civil case lang yan. Tort damages ang ano niyan. Yung naghukay kayo, tinapunan nyo pa ng... Yung para kang nahuling nagkukuha ng... Parang bata nga eh. Parang bata eh. Alam nyo kung ano... Yung agad yan ha, may darating na ano. Alam nyo kung ano yung kasinungalingan na sinabi daw ni Fajardo ngayon. Sumurrender daw kasi si Pastor kasi may ultimatum na papasukin na isa pang building na hindi pa napapasok. Yung SM na Ano building yun. Sa dami ng building na pinasok yung paulit-ulit. Tapos Kasi lahat napasok na nila. Hindi ka napapasok. Ako nga naikot ko ang KOJs lahat ng building ng ilang oras. Hindi ko nga maintindihan doon sa ano nila eh. Tapos sasabihin nila, hindi lang isang beses sila pumapasok paulit-ulit. Paulit-ulit. At hawak nila, hindi basta sila papasok. So kasi sinungalingan yung ano ito si Fajardo. Sinungaling si Sinungaling Fajardo. talaga. At building nila hindi pa napapasok. Kasi nung sa Senate hearing, sinabi ni Torre na hindi pa nila napapasok ang SMNI studio. Napasok na po nila. Napasok na. Kaya nga, first day pa lang napasok na nila, inulit pa nila the day before the Senate hearing. Hanggang doon sa taas, doon sa air conditioning. Ayan o, yan o. Ano yan? Yan ang studio. Kaya nga, Hindi nga yan. Wala, talagang kailangan lang. ano lang, palusot lang nila yun. Alam mo, Hindi niya sila katindi. Hindi, ako payo ko sa SMNI, no? Gawin ninyo yung parang style ng mga vloggers, no? Yung kasinungalingan ng PNP, tapos video. Video, actually gawin nyo ng maayos na gano'n. Lahat mula kay Bongbong, kay ganyan, yung ganyan na hindi pa nila napapasok. Basta ipagtabi-tabi ninyo. Saka I'm sure they will do that. Saka ko ilan yung building na nandyan. No, ilan ba ang building na nandiyan sa KOJC compound? Kasi nalibot ko yan eh. Di ba pinaliwanag ko na nga sa Senado, 23 hectares lang yan. Inabot ko na nga ng 30 hectares eh. That's only 300,000 square meters. Divided by 3,000, 100 square meter lang bawat isang pulis. Pero, Kahit, maikot mo talaga. Kaya wala pero Manong Jay, yung 30 hectares na lang yun, that is the land area. Pero yung may buildings, wala pang 30 hectares. Wala nga. Ang labo naman. Inano ko na nga eh, pinalawak ko na nga eh, para sabihin mo na, sabi ko nga, kahit 500 square meter, bawat isang sundalo, hindi ka abutan ng 3 oras, balibaliktad mo na lahat ng bagay doon eh. Paano naman kasi maghahanap? Pati ba naman imburnal, pati ilalim ng lababo, binubuksan nyo. Ito pa, sabi nung isa dito ganito mga katalino yung mga nagko-comment sabi na, di ba may team na sumuko si Pastor Kibuloy? Paano nangyari na sa bunker? Umitim siya sa bunker? Dapat o umitim siya sa loob ng building? Hindi nga po pwede yun. So obvious na obvious siya galing eh. 2 weeks, diba? 2 weeks na walang 2 weeks na wala kang araw. Putikan yan, 2 weeks straight. Putikan yan. Ang puti na ni Pastor, umitim na si Pastor. Siyempre, itim. Nagkano eh. Mga partners, sunlight eh. Sa kampo. mga partners, singit ko lang yung Galing kay Sasyan kasi since sumuko si Pastor, ibig sabihin ba nito walang makakatanggap ng reward? Alin reward? Wala. Yung pabuya, di ba? Walang makakatanggap kasi sumuko si Pastor eh. Yung 10 million, pero yung galing sa Amerika, sa tingin ko meron na nakatanggap. Yung katat-katat. Magsasauli yun. Hindi, alam mo, itong si statement ni Colonel itong statement ni Colonel Jen Fajardo, hostage taker na hostage taker. Sumuko na si Pastor kasi may ultimatum kaming papasukin na isang building. My God, siguro naman kahit first year criminology student, no, alam na yung statement na yan. Ay, my God, naghahanap na lang, pinahiya, nilubog nyo lang yung sarili sa kumunoy. Ganito lang yan, hindi pinaalam sa inyo ng AFP. Ano lang. Kayo ang nagbigay ng ultimatum.
yung PNP nagbigay ng ultimatum ko, no? Eh, bakit sa AFP sumuko? Exactly. Kaya nga. Di ba? Parang, Alam mo, naawa rin ako kay Jean eh. Kasi I'm sure may pamilya siya. Lahat ng kantsaw aabutin na nito eh. Oh. Diba? Yung bang you can lie through your teeth? Yeah. Diba? Hindi even abogado. wala na yan, Manong Jay. Kakaiba tong PNP na to, ha? Kasi, alam na nilang mabuti pa yung kuratong Baleling, pinagtatagol lang mainstream media, no? Oo, tama. Naalala niyo yung kuratong Baleling ng late 90s, di ba pinagtanggol na yan ng mainstream media, ng CHR. Ito talaga yung CHR, mag-iimbestiga pa kami. Hindi ba malinaw? Place of worship, hindi makapag-worship yung mga tao. Kaya At ang freedom of worship is I'm sorry to use a technical term, no, but it's a non-derogable right. It's actually not. It's actually earlier than human rights. It is one of the important bedrock of civilization, freedom of religion. Hindi mo malinaw na hindi nila magamit kasi nandun kayo, tapos sabi mo pa, titingnan mo pa. Anong titingnan mo? Nakita mo nang hindi makapasok yung mga estudyante. Anong kailangan mong imbestigahan pa dun? Kailangan mo ba imbestigahan kung may nakakapasok na estudyante? Kaya nga itong si Colonel Jean Pardo, and a lot of institutions, and somehow, there is conscience trying to break through the skull of Ed Lingao. Pero natatakot lang siyang takot lang siyang magsalita. No? Pero at least nakita mo na, at least kahit papaano si Ed Lingao nakakakita ng liwanag. Oo. No? Pero hindi pa to tapos. Sinasabi ko, hindi pa tapos yung ginawa ninyo sa KOJC. KOJC has all now the right to file for damages. Yes. Ito raw si Byron. Byron, magsalita ka muna. Hindi, ang isang matindi nga dito, yung paulit-ulit natin sinasabing common sense na hindi sumuko sa PNP. Yung mismong ground commander ninyo, na talagang siya yung atat na atat. Anong sagot niya? Yung spokesperson na lang kausapin. Ibig sabihin, alam niya na scripted na ho ito. Kailangan yung script manggagaling doon sa ibabaw at hindi sa kanya. Kasi na-caught off guard siya doon sa mga tanong eh. Mapapansin mo yun, na-caught off guard siya na... Kasi nga wala siyang alam eh. Oh, wala siyang alam eh. Wala siyang alam sa surrender eh. Oo. Ang may alam... Tapos sasabihin ngayon ni Jean na binigyan ng ultimatum. Oh, at hindi pa hindi pa kumpleto yung script nila. Kaya nga it took them a while. Alam nyo, kaya nga ito sinasabi ko na nga sa inyo kaya nga sinabihan ako na kasi alam nyo mula kanina ang dami nagtatanong, totoo ba nung nagpost si Abalos? Totoo ba? Kahit ako nagtanong din ako sa pamunuan. Tinanong ko kung anong nangyari. Alam nyo, ang sumagot pa nga sa akin, yung mismong kontak ko doon. Ito ang totoong nangyari, pakilabas kagad. Kasi nga alam nila uunahan sila eh. Sabi ko, ako, hindi pa nga ako nagpaalam muna ako sa KOJC, baka mamaya hindi ako allowed. Kaya lang, yun ang sinabi sa akin, ilabas ko, doon nilabas ko. Ibig sabihin po, hindi nila alam yung script itong PNP. Siguro, nung nakita nila na naglabas na unti-unti ang SMNI, naglabas na tayo unti-unti, doon na sila, kailangan na natin ng malinaw na script. Kaya pa sila ngayon lang nagpe-press con pagkatapos ng ilang oras. Di ba? Yun ang ko dyan. Tapos kaya nga Byron, kaya nga itinuro ni General Torre ang spokesperson. Para, kasi ang spokesperson, nagbabasa lang naman talaga yung nag-script. Oo nga mukha nga na nga ako. Ang spokesperson ka, di ba? Ang spokesperson ka, hindi ka pwede magbigay ng sarili mong opinion. Kung anong nakaharap sa'yo, yun lang yung babasahin mo. Hindi ba? Kaya lalo na pang spokesperson ng PNP. Kaya yung sinabi niya, spokesperson ang tanungin. From that moment na sinabi ni General Torre yun, bago magsalita si Colonel Jean Fajardo, gumagawa muna sila ng script. Ang tagal nun, ha? Ang tagal nun, yung time na yun. Siguro nagtatanungan pa sila. Siguraduhin natin yung kwento natin. Baka magkaiba-iba. Kasi kung alam mo yun, kung talagang mas naunahan pa nga natin ng... hindi ho kami nag-usap ng mga taga Mindanao,
yung pahayagan doon. Mindanao Times. Hindi ko kami nag-usap niya mga yan. Bakit pare-pareho ang kwento? Kasi Kasi mga may source eh. din po- May source eh. So pare-pareho. Pansinin ninyo, kahit nga yung sa, ano ba ito, meron si Asyo, hindi ko naman po siya kinontak, hindi ko siya tinanong. Pero bakit nagkapare-pareho? Kasi nga ho, nabuisit eh. Yun lang, yun ang nangyari dyan. Nabuisit ho itong na napasubo ba ika nga eh. Sandali, kami yung kausap eh. Tapos sasabihin ninyo ganito, biglang ganyan. Kawawa naman. Hindi nga lang talaga sila nagsasalita. Correct. Tsaka nakakagulat to na kasi malaking istorya, wala si Abalo sa press con. So, kung prepared, kung talagang dapat di sana nandiyan, hindi ba? Alam mo naman natin yun. Number 1 yun. Yun na ho ata ang pumalit kay kay Mar Rojas eh. Di ba? Si Lahat pinapapilan. Oo, lahat. Lahat pinapapilan. Alam nyo nga, sinabi kong pinapilan niya yung kay Alice Guo, yung punta siya. Trabaho ng BI yun. Wala sa ilalim niya. Trabaho ng NBI din yun. Wala rin sa ilalim niya. Dumating lang siya. Hello. Silang dalawa ni Marvel. Silang dalawa ni Marvel. Kunwari ko si DILG Secretary, ako si Alice Go. Sige nga, mag-combo nga kayo, mag-combo. Ikaw si Amalos ha? Hello po, Sek. Ikaw pala si Sas. Ali? Ikaw pala si Sas. Diba? Si Alice. Ikaw pala si Alice. Sek, nakita na po tayo noon. Nakita na po tayo, Sek. May ibang mga politiko ha. Huwag yun sa ibang pagkikita. Kasi yung part na yung burado na yun eh. Medyo na-commute yun. Patulong, Sek, may death threat po kasi ako. Yan ang totoong storya kay Alice ko. Kunwari, para hindi matuloy yung deal sa Indonesia, si Alice ko ay humingi ng tulong. Kailangan niyang humingi ng tulong. That is their show to Indonesia. Kailangan makausap natin yung Indonesia eh. Hindi kasi tayo marunong magbahasa kaya hindi natin tayo makapag-search, no? Kasi inbahasa kasi yung mga news dyan. So, lalabas din yan. Lalabas din yan. Lalabas din yan. Kaya nyo magtatanong-tanong ako, may mga kilala ko ng mga officers sa Indonesia. Yan. Kasi yan ang original intention nila. Gusto nilang, kasi nga, ang gusto ng Pilipinas kay Gregor Haas in exchange, si Mary Jane Veloso. Yun ang original. Hinihingi nila yan noon pa eh. Ayaw ng Indonesia kasi nga nahatulan na eh. Diba? Nahatulan na yan eh. Saka drugs din yun eh. Ayaw nila mag-swap ng drugs. Itong kay Alice ko, para hindi matuloy ang deal na yan, itong si Alice ko, may arrangement na yan, sumuko ka na lang. Kunwari mag-voluntary yan. Wala naman kasing kaso si Alice ko sa Indonesia. Wala. So kung extradition yan, kita mo si Alice ko, ba't hindi siya pinaglaban na paglaban na, extradite mo na ako, maglalaban na muna tayo sa korte ng Indonesia. Si Teves nga hanggang ngayon, hindi pa siya makuha sa East Timor. Ano yun ha? Pinanindigan nila na totoo na pababalikin na dito. Pero sinabi ni Topacio, hindi eh. Walang ganon. Hindi pa tapos. Grabe yung kasinungalingan ng gobyernong ito. Hindi ko alam kung saan nila nakukuha. Yung Teves saka yung Alice Go, pareho yan ng angling. Di ba? Ako may tanong lang ako sa iyo, since matagal ka na dyan. Sino sa tingin mo mas malala? Yung kay Pinoy o ito? Ito. Ito. Alam mo yun, kasi alam ko the worst na yung kay Pinoy. Grabe pa pala ito. Mas malala ito. Kasi nga, ito grabing kaipalan nito. Ngayon lang ako nakakita ng House Speaker na may talk to the troops. May parade, May parade siya. Sariling mundo, no? Diba? Ngayon, ito si Manong J, mas matanda sa akin si Manong J. Manong J, nakakita ka na ba kahit kailan sa iyong buhay, mas matagal ka sa amin, ha? House Speaker na may talk to troops na katulad niya. Alam ko na, ang naalala ko lang medyo na speaker nun, si Di Venecia, pero parang hindi naman siya ganyan, no? Ay,
hindi ganyan si De Venecio. Oo. Wala ganyan. Siya lang yung hindi siya mapapela. Siya lang yung medyo sikat na speaker noon eh. Na ewan ko kung bakit pero hindi naman siya ganito, yung malala Hindi siya. na parang mayat maya nasa ano. Nakita mo yung pagtatagalog ni ni speaker, yung sa namimigay siya sa Davao. Sabi ko, grabe. No wonder, ha? Parang very konyo. Pero natin sabihin yung konyo, well, salita naman yun sa mga slang dyan, sa mga konyo. Di ba very social na, parang, Oo nga eh. Dinaig Alam niya mo, pa si parang- Alice Guo eh. Iba yung niya eh. Sabi ko parang paano talagang dito ko napagtanto na kailangan niya talaga gawin ng lahat ng bagay para maging presidente siya. Mantakin mo mag-iikot ganon. kasi na siya eh, Di ba? 65, Wala makakaintindi. 65 na kasi siya, Byron, pagdating ng 2028. So, that is his last chance. So, talagang gagawin niya lahat. Oh. Malupit, ibang level to si Hindi kasi bakit natin nababanggit 'yan? Kasi sa tingin ko, ito din ang ito ang pasimuno nitong lahat ng nangyayari. Ako ito malaking kutob ko talaga eh. Siya ang gustong gumipit dito kay Pastor Kibuloy para hindi makasuporta ito ng kahit anong kandidato. Yeah. Para sa 2025. Yung sinulat nga ni Tiglao, di ba, na napakaganda. Itong nangyayari sa KOJC is more on para para magipito yung 2025 election na hindi makapasok ang mga senador na oposisyon. Yun ang buong picture nito. Sa tingin ko lang po. Totoo yan. Sinabi ko na to sa interview ko sa SMNI, no? Can you imagine, 2 consecutive years na kapag ang sinuportahan yung presidente, yung hindi sinuportahan ng mainstream media, kayo lang ang estasyon na sumuporta sa isang kandidato na ayaw ng mainstream media na nanalo ng sunod-sunod. Correct. Pinakamataas pa ng boto si Marcos saka si Sara. Walang nakagawa niyan. Ang ABS-CBN hindi nga makagawa yan. Ang GMA hindi makagawa yan. Hindi ba? Mas maraming nanood dun sa natin dun sa SMNI. Yun yung nakakatakot kasi twice yung SMNI hindi pa yan hindi pa niya na-realize yung full potential niya. Alam naman natin yan, bakit kung nakapunta ka ng studio, di ba? Payak lang naman ang ating buhay sa SMNI. Sa SMNI building, no? Hindi pa yan kasing katulad ng ibang network. Pero nakakagawa siya ng yung kung paano siya nakasuporta kay Digong, na itawid niya yung presidente ni PRRD, tapos na itawid niya yung kay Marcos, matindi yung usapan na yun. Kaya ito 2025, tama ka dyan, Byron, may politika itong malaki. Oo. Pero ewan ko, talagang ewan ko kung matinding dayaan na mangyayari o talagang kailangan nila baguhin ang konstitusyon para mailagay siya bilang pinuno eh. Dahil paano mo tatalunin ng isang Sara Duterte? Napaka-imposible talaga eh. Diba? Lahat nga ng mga kilala ko, sinabihan ko na huwag nyo nasabayan si GBP, mapapahiya lang kayo. Hindi kasi di ba? Kaya nga di ba binibina yun corona pa. Pero wala, it will kahit anong gawin nila. Kasi si BP Sara Duterte pagka nagsalita, pagka na yung authority niya, ibang-iba. Iba talaga yung kanyang actually siya pa nga yung masasabi nating mas kayang lumamang sa ama. 'Di ba? Pagdating sa barahan, si Pangulong Duterte medyo talagang pero ito iba. Nag-iisip sa kalagitnaan ng kaya wala talaga walang mananalo dito sa tao na ito eh. Hindi kasi wala naman mga Duterte, wala naman sila pakialam kung manalo sila or matalo, no? Sasabihin lang talaga nila kung ano nasa utak nila. I think kasi ang malaking nila diyan kay Sara is pwede ko bang sabihin itong word na to? Tinarantado kasi nila si Sara eh. Yun lang yun. Ang sakit niyan. Ang sakit nung asan na ba yung mga host? Wala yung mga host. Hindi, alam nyo kung bakit masakit po yan? Kasi
tandaan natin, sinuway niya eh. Hindi natin sinisisi si BP Sara Duterte pero sinuway niya yung kagustuhan ng kanyang ama para bagang pinagpalit niya yung kaibigan niya na si BBM at that time instead of following yung gusto ng kanyang ama na which is maging presidente siya. Tapos para tuloy ang dating, pagkatapos ko kayong ipagpalit dun sa kagustuhan ng aking tatay, tatarantaduhin niyo ako. Parang ganoon ang dating eh. Kaya, kaya pikon na pikon ho ang, kaya galit na galit ho ang BP. Pero alam mo yung huling usapan namin ni PRRD, galit na galit ho si PRRD dito sa isang congressman. Doon sa matandang gustong pretending na maging Duterte rin ang datingan, nagmumotor pa. Galit na galit ho siya. May nagmumotor pa, matanda? Oo, na congressman. Di mo kilala yun? Yung nagmamagaling na congressman. Meron? Oo, si Abante. Oo, kasi medyo binabastos si BP Sara Duterte. Ang sabi na lang ni PRRD sa amin noon is, may oras ka rin. Antayin mo. Hindi, I think, tama naman si PRRD, no? I think, itong nangyari sa KOJC, nakita kung ano anong gagawin ng Marcos administration, paano niya exercise yung power niya sa mga kritiko niya. Ganoon naman niya, di ba nag-umpisa ito doon sa kay Eric saka kay Lorraine Kilolo. Tapos sumunod franchise ng SMNI. Tapos sumunod si Pastor Kibuloy. Hindi ba obvious yung pattern, hindi ba? So, isama mo pa yung demanda ko. Alam mo ba yun? Ano na demanda ka? May demanda ako ngayon. Galing dun sa libel. Isa kay Trillanes, isa dito kay sa Kamara. Kamara? Yung. Si Zaldi. Utos di umano ni speaker. Anong demanda sa'yo? Libel? Ewan ko nga. Para lang si Saldi ko. Di ba alam yung time na sinabi ni Villanueva na yung involved sa laptop? Di ba? Di ba nabalita ka dyan? Binalita ko lang din. Alam mo sila para lamang gipit. Ako hindi naman ako nagmahilig sa kwento. Di katulad ng kaibigan mo mahilig magkwento ng kung ano-ano. Ako nanggagaling lang ako sa news eh. Maingat ako kasi yun, maintindihan ko nasa ibang bansa pwede ka magkwento Ha? Nabalita yung kahit Saldi ko before Ba't hindi niya? Yun na nga. Wala lang. They just want to have a sample sa mga vloggers. Kasi nga, nakuha na nila yung mainstream. May mga nabayaran na silang vloggers. So yung mga opposition, they tried me. Nakwento ko na to Ewan ko kung narinig mo. They tried me na kunin. Okay? Sa kanila. Pero syempre, kasama doon nasisiraan ng mga Duterte, hindi ako pumayag. So, gano'n na nangyari sa akin. Nademanda ako. Ngayon, meron akong kaibigan na pinalapit sa kanila kung bakit ganito, ganyan-ganyan. Ang sagot, tumanggi sa amin Gano'n sila kawalang yan. Gano'n ang kalakaran nila. So, si Trillanes, anong issue kay Trillanes? Yung pag-walkout niya, di ba, sinabi, kasi actually, sa kanya naman, galing din kay Roque. Kaya dalawa kami ni Attorney Roque. Yung sinabi ni Roque na napabalita na yung pinamigay yung island, tapos kinumentuhan ko daw. Ganun lang. Same lang It's really walang... Paano namang... Walang kwenta pag binasa mo, tatawa ka nga Kahit sino magbasa ng mga mo nila, matatawa ka Parang abogado ba gumawa nito? Wala lang. Gusto lang nila akong maubusan ng pera, gusto lang nila akong maistorbo kasi gagastos ka di ba? Sila mayaman. Walang choice, di ba? Ang labo niya. Ganun ang sistema ngayon sa gobyerno to. Pagka hindi ka kakampi, kalaban ka, bawal ang neutral. So, kalaban ka talaga at gagawan ka ng imbento. Kaya nga, di ba, si Attorney Roque, yan, isinama niya, SMNI. Isipin mo, pati nga yung mga bossing ng SMNI sinama kahit walang kinalaman.
'di ba, yung bossing natin dito sa SMNI, walang kinalaman na dinimanda ni Ayun. Gani. So, ganun sila, ganun talaga sila. Malupit. Anong tatanong? Ay, wala na pag... Asan na may mga host natin? Ay, may Sas, tanong daw good yung host. evening. Ayan. Ay. Oo, isa sa mga tanong ng mga reporters doon kay Fajardo, kung may totoo bang may underground, kasi di ba yun yung naging basehan ni Torre, kaya sila nagkaroon ng drilling activity doon, dahil may heartbeat. Pero dito sa sagot ni Fajardo, I don't have any information. Wala daw silang information na may mga underground doon. At ang mahalaga daw ngayon, naaresto na daw po itong si Pastor Apollo. Huh? Yeah. Kasi tinanong kasi 'di ba Wala daw sa script eh. Kaya siya walang alam. Oh, wala daw meron kayong footage? Meron tayong kasi may pinadalang transcription sa atin nung naging interview kay Fajardo. Tapos yun nga natanong about dun sa underground. 'Di ba nga meron sila mga tunneling activity doon, tapos may mga claim sila na may bunker, may tunnel. And then, nung natanong na about dun sa underground, ang sabi ni Fajardo, wala daw siyang mga information na ganyan. Ang mahalaga daw ngayon ay talagang naaresto na daw yung subject. At merong isang tanong dito yung netizens, kasi ngayon daw na nasa custody ng PNP, itong si Pastor Apollo, parang ang concern ngayon is how secured and how safe AFP si ba o Pastor PNP? inside PNP custodial facility. PNP na ba or AFP? Ang sabi, nandun po ngayon sa PNP Krame, if I'm not mistaken, nandun yung nandun yung team natin, and parang doon po muna din na lang ngayon si Pastor. So ang tanong ngayon dito, kung matutuloy na sa PNP Custodial Facility talaga i-detain itong si Pastor, how safe then, how secured, parang ang tanong is how safe and how secured yung subject sa loob? Well, that ang responsibility na diyan nasa BBM admin. Okay? Noong hindi pa nila na-aresto, wala silang responsibility na ganyan sa safety ni Pastor. Ngayon, sila may responsibility niyan. So hindi natin alam, dapat ang tanongin diyan ay ang BBM administration. Ngayon, kung may mangyari man diyan kay Pastor, sila mananagot ang BBM admin. At kung may nangyari kay Pastor, doon makukonfirm talaga yung rendition plans, may mga ganyang threat. Kasi talagang kiniklaim natin dati, nandun yung fear nga ni Pastor Apollo na kaya takot siyang mag-surrender is because of the threat sa buhay niya. Yes, of course. Hindi ba? Kung may mangyari dyan kay Pastor, lagot sila. Responsibilidad nila yan eh. Yeah. So Sas, ano yung kumbaga parang nakikita mo ngayon na hakbang ngayon ng pamahalaan na ngayong nahuli na nga ay sumuko nga si Pastor dito sa government? Well, ang mangyayari ngayon is ano ba mga remedies ang available kay Pastor? I believe that he could still post a bail, no? I believe meron pa tong pwede siya makapag-bail ba? Tama ba? Sa trafficking, wala daw. No bail. Recommended yung court. Sa trafficking, walang bail. Okay. Talagang mapipirmi siya dyan. No? So, ang natin ngayon is wala lang magiging hakbang yung pamahalaan kasi sa korte na to lahat. Tapos na. Actually, tapos na. Tapos na ang responsibilidad na lang ng executive ngayon is panatiling nasa nakadetain si Pastor, and second na tight yung kaso ni Pastor, and third na walang mangyari kay Pastor. Hindi ba? So ngayon, kailangan nilang kailangan maging matindi yung security nila dyan kay Pastor Apollo Kibuloy. And the court is now going to be the battleground. Ang tanong ngayon is, ano na ngayon ang gagawin ng pamahalaan sa mga damages na na-inflict nila sa KOJC? Yeah, correct. Correct. Yun unique. Yeah. Parang yung sinasabi ni Colonel Jim Parden, wala siyang information about tunnels and bunkers. Naghukay kayo. Correct. Para sa hukay? No, they have to explain. I believe hindi pa tapos ang Senate hearing ni
ni Bato. Senator Bato de la Rosa, dapat itong tanungin. Dapat maging mas matibay na ang pagtatanong ni Senator De La Rosa dito dahil this is actually his moment. Hindi ba? Tsaka maraming doon sa Senate hearing, marami ang, kumbaga hati ang opinion, maraming hindi nasiyahan doon sa resulta kasi nga imbis na dapat na mabawasan yung mga pulis doon sa KOJC compound after ng hearing, ang nangyari, mas dinagdagan pa yung puwersa doon sa KOJC compound. Ayun na nga, di ba? So ngayon, I think I think KOJC and Jose Maria College would have to really seek for damages. Marami naman talagang na-damage, no? Sa ginawang itong pagsasalaula ng puwersa na pinangungunahan ni General Torre sa compound at doon sa Jose Maria College building. Sas, paulit-ulit na sinasabi ni Torre na sasaluhin daw niya yung mga personnel niya na sumabak dyan sa operasyon. Kasi given na paulit-ulitin nating sinasabi ng ating legal counsel na talagang patong-patong na kaso yung ihain natin sa korte laban sa kanila. Kaya ba talaga silang saluhin ni Torre? Well, may command responsibility naman kasi. No? So, kung sasaluhin niya, command responsibility niya, ikaw yung may command responsibility, pero hindi mo pwedeng saluhin yung halimbawa, yung nag-pepper spray. Was he following an order? He was not following an order. At sinabi na rin dun sa Senate hearing na alimpungatan po kasi. Hindi po pwede yung ganong excuse, ha? Correct. Bagong gising daw po sa... Knowing yung mandato nila dapat, maximum tolerance. Nakarinig lang ng isang salita doon sa administrator, magpapa-pepper spray na. Saka sandali, malinaw, napanood ko yan, no? Yung pag-pepper spray na yan. Matagal na siyang gising. Kaya nga, hindi di ba? siya yung kausap. Hindi siya yung kausap. Yes, hindi siya yung kinausap. Ayan, o. Ayan, tapos lumapit. Ayan, ayun. Malabo naman yan, kakagising lang kasi kayo nag-pepper spray. Parang, kaya nga, hindi ko siya nakita. Hindi ko siya nakita umunat, hindi ba? Kitang-kita yan, no? Yan talaga, mali talaga yan. That is, I don't know, is that physical, can be classified as physical injury? Yan, dapat kasuhan yan. Yeah. Because you are not following a legal order at yung excuse mo na kakagising mo pa lang, that will not hold up on court, especially na isa kang police that you should have a duty of care. Yeah. Ano yan? Pwede mo bang sabihin na, naalimpungatan po kasi ako kaya ako nabaril yung isa? Kaya nga Kaya nga nabara ni Sen Bato yung yung police na talaga nag-defend doon sa police na yan. Kasi hindi nga naman enough justification na dahil bagong gising ka, kanya magiging asal mo, knowing na isa kang police. yan dapat ang kasuhan. Dahil malinaw yan. Anong legitimate order ang pinapalo mo dyan? At alam mo ba, At alam mo ba, hirap na hirap kaming makuha yung pangalan ng pulis na yan. And we're just thankful na nagkaroon ng Senate hearing at talagang nakuha namin yung pangalan ng pulis na yan kasi nga, balak nga talaga natin siyang kasuhan. Pulis Davao ba yan? Galing daw itong SAF, basta ang dito is galing siyang, tawag dito, miyembro ng SAF. Kaya nga kami nagulat, isa kang miyembro ng SAF, Special Action Force, and then ganyan yung naging asal mo. Ay, nakakaawa. Ayun talaga. Ang linaw-linaw nung ginawa niya, di ba? At alam niyo po ba yung spray? Ay, syempre may medical legal yan, no? Di, ang sabi pa daw, SAS, alcohol. Pero na medical legal ba to si ate? Yeah, kinukuha natin lahat ng information kasi ang una pa lang nating nakuha dito yung pangalan. Kasi nga nung una ay talagang blanco tayo kung sino yung nag-pepper spray na yan. So yun nga. Hindi, si ate ba na medical legal? Itong na-sprayan? Confirm pa natin. Yeah, I think so. Kasi, yun yung namin. Well, yun lang naman ang kailangan dyan, no? Kahit ano pa yan, alcohol or whatever, pwede makasuhan niya ng police. Yung police na, especially na it led to some physical irritation, no?
or whatever. At saka- Kita-kita naman dito. At saka sas kapulisan sila eh. Tapos yun, wala kang respect, yung bastos ka pagkatapos mo yung ginawa niyan. And nakakapagtaka lang din sas, after niya nag-pepper spray, bumalik siya doon. Yung mga kasamahan niya, walang ginawa. Tinapit yan lang nga, siya. Well, kasalanan niya yan, no? Hindi niya pwede sabihin na he was following orders. Hindi ba? Sa anong order yung pina-follow mo? Hindi ba? Natutulog kayo siya, malamang magigisingin kayo dahil hindi nyo naman lugar yan. Hindi ba? Yun ang hindi kasi nila maintindihan, no? Well, hindi rin natin maintindihan. Bakit kayo nag-camping dyan? Ngayon na nga, nakita na hindi naman sa inyo sumuko. Wala sa KOJC compound sa pastor. Yes. Okay? Yun ang katotohanan dyan. Ngayon, wala na ngayong relevance yung ginawa nyo for 16 days. Ano ngayon yung makakapagpatunay dito sa 16 days nun na meron kayong reasonable grounds para sa inyong camping at pag-excavation? Hindi ba? So yun lang, no? Ako, napapanood ba tayo pa rin ba sa KOJC compound? Yes po. Gusto ko lang, ako ay lilisan na nagugutom ako. Pero maraming salamat sa taga-KOJC at SMNI, Jose Maria College Foundation, at kasama ko ibang vloggers na malapit sa puso namin ang SMNI. Especially, alam mo kahit mahaba kasi yung pinagsamahan natin nung panahon ni Pangulong Duterte, nasama-sama tayo pinasalo yung mga kasinungalingan ng mainstream media at tulong-tulong tayo na kahit wala naman tayong alam mo talagang meron lang talaga tayong pagmamahal sa bansa pare-pareho. At syempre naging tahanan ko rin ng SMNI, naging maayos sa akin na pakikitungo ng mga taga KOJC. Kaya yung mga nangyari sa inyo, talagang nakasubaybay kami dyan. At talagang, kita nyo naman, aktibo kami. Aktibo talaga kaming sinasalag, no? Yung mga pinagsasabi ng spokesperson ng PNP, ni Torre, ni Abalos, at iba pa. Dahil nga, nakikita namin na mali talaga. Ako naghahanap pa nga ako. Gusto pa nga maging fair eh. Naghahanap pa ako, paano naging tama itong ginagawa ng PNP. And I have said that in one of my interviews, meron silang compelling state interest at yun ay mag-serve ng warrant. Pero alam ko rin, ilang may pinag-aralan sa international law, na pag ang matatapakan mo na ay ang religious freedom, okay, yung compelling state interest na yan, has to be balanced with the religious freedom of the group. Okay, and especially the freedom to observe worship na naapektuhan for 2 weeks. Can you imagine? For 2 weeks. Tapos hindi pa least restrictive yung ginawa nyo kasi part yan ng test, no? Kung kailan mo pwedeng i-pursue ang compelling state interest versus the religious freedom of a group. And ako nakikita ko, wala ko makitang, hindi naman least restrictive yung ginawa nila. You took over the cathedral. Yes. No? You took over the cathedral. You never let them inside the cathedral. You actually change the way they observe their faith. For what? No? Ngayon, nakita natin na wala pala dyan yung hinahanap nyo. So, ano yung compelling state interest ang inyong pinupursue why you did that? Kaya ito talaga, no? I really hope na KOJC and Jose Maria College that you pursue this hanggang sa dulo sa Supreme Court. Because this is a bad precedent, no? Itong nangyari ito. Mali ito, no? Ako kahit kaninong religious group itong mangyari, aalma ako. Kahit KOJC, Simbahang Katoliko, or Iglesia, whatever. Kasi maling-mali. Why are you going to take over a place of worship for 2 weeks? What is the reason? What is the compelling state interest? No? Tapos ito rin yung eskwelahan, yung Jose Maria College for 2 weeks din. Ilang weeks ba yung nakapasok mga estudyante? 1 week? Hindi ko alam yung klase dyan. Almost 1 2 week weeks. ba? Almost 3 weeks na.
almost 2 weeks Yeah. na suspend yung klase. Yes. Anong compelling state interest ang inyong pinopursue dyan? So I hope na maturuan to ng eleksyon at hindi ito pamarisa, no? Ilaban nyo sana ito hanggang dulo dahil hindi lang yung sa KOGC yung paninindigan nyo, pati na rin yung religious freedom ng ibang religious group. This is very wrong. Yes. No? You will try doing this in more, sabihin natin, more mainstream religion, like sa isang place of worship ng mga Muslim, isang mosque, or sa isang church ng simbahang Romano-Katolika. Do you really think that you could last for 2 weeks doing this? Ang haba ng pasensya ng KOJC dito, oh. You will never see the light of day if you do this in a larger, more established religious groups, no? Kaya dito talaga, makikita mo talagang pinuruhan talaga dito ang KOJC religious group. This has nothing to do with serving of the warrant of Pastor Apollo Kibuloy. I'm really sorry, no? This is something that has not happened before in as far as I can remember in my living memory. Hello, kahit nga si Parohinog, no, sa Osamis, ilang pulis lang ang dinala doon at yun talaga armado. Correct. Di ba yung kay Espinido, yung kay Parohinog sa Osamis, ilan lang pulis na nandun. At armado talaga yung kalaban nila Espinido doon, ha? Hindi naman ganito. Di ba? Wala akong maarmas dyan. Tapos alam naman natin na at doon talaga lumalabas sa mga kapulisan dyan sa loob ng mga impronufo. Yun ang sasabihin ko sa tinaabalos dahil nasusuka sila sa ginagawa ninyo. Bakit sa tingin nyo biglang may magli-leak sa akin ng video? Bigla nandun mismo sa paghuhukay. Correct. Ayan. Tsaka siguro isang tanong na lang bago ka namin bitawan. Ito nangyari sa KOJC since maraming politiko ang tahimik dito kahit na obvious naman yung mga paglabag sa batas, ano? Dapat ba itong maging campaign issue pagdating na ngayong eleksyon? Well, it has to be a campaign issue on the limits of the state against a religious state power. The larger issue is the limit of state power over a religious group. That is the real political issue here. And it has to become a political issue. Tama ba ang ginawa ng gobyernong ito? Ng gobyerno, okay? Yung pag-exercise ng state power. Is this correct? No? This is a really, yun ang ayaw itong banggitin ng mainstream media because they're discriminating against the KOJC religious group. It doesn't, but that is your personal bias, no? But we are not doing a theological debate. We are talking about whether the exercise of state power over the KOJC religious group is actually legitimate. It is not. Kahit balik-balik na rin nating mundo, kahit gusto mo ang pananampalataya ng KOJC or ayaw mo, it doesn't matter. That is the real question. And your answer right now will actually have a lasting repercussion in our country. Hindi ba? Nagawa nila to sa KOJC religious group. Can you imagine? Kaya nga siguro, no? Kaya siguro ang simbahang Katolika ayaw magsalita. Yes. Laban ngayon sa Marcos admin dahil alam nilang pwedeng mangyari ito sa kanila. Hindi ba? This is a religious group, you know? A state power, that a state exercising its power over. I'm not saying na the state cannot do this. Ang dapat pag-usapan, ito ba ang extent na pwede nating i-tolerate ng pag-exercise ng state power? At maraming salamat sa KOJC, no? They have shown everyone, you know, I think every religious group on what you do when you experience something like this. Exactly. That is the greatest lesson here. I think more than the 2025 elections, no, this has a huge historical lesson for the Philippines. So don't just think of 2025 or 2028. Kaya nga dapat, no, document everything and dapat itong pag-usapan dahil napakalalang pangyayaring ito. Again,
this is, di ba parang lang sinasabi, there is a separation of church and state. Ito ba'y pasok pa doon? Di ba? Ito ba'y pasok pa doon? Di ba? You have already impinged, sanctioned an entire religious congregation, di ba? For an alleged crime of a few members. Tama pa ba ito? Is this something that we should countenance right now and for the next generation to come? Kaya nga dapat, no, sa mga religious groups na nakikinig, whether you like KOJC or not, always remember this. If it's not, if not Marcos who could do this to you, it could be future presidents or prime ministers of the Philippines, heads of states of the Philippines. They can do this. Your silent. Kaya nga dapat magsalita kayo. You don't need to agree on the religious faith of KOJC, but you have to speak on whether this is a valid exercise of state power over a religious group. Right. Ayan. Sas, siguro ang last message mo siguro sa ating mga kababayan tsaka sa mga KOJC members. Ako nga, sa mga KOJC members, maraming salamat for showing everyone on what you should do in the face of crisis like this. Okay, nakita naman natin, no? Meron lang sa inyo, ibang mainit ang ulo, but still, in general, you handle the situation really well. At katulad nga ang sinabi ko noon, nung nag-uumpisa pa lang dito, ang tanging sandata nyo lamang ay pagdarasal at ang inyong cellphone. And I hope na lahat ng may kuha sa inyo sa cellphone, sana maipon ito lahat, no? At ikatalog. Ikatalog niyo ito because you know, this should, I think everyone in your congregation should remember what happened. Nakaukit na sa kasaysayan. Yes, hindi na sa kasaysayan ng KOJC. I don't know if you have some sort of museum there. It should be there. It should be there so that it would serve a lesson to your group and for other people. And the story, you know, you should own this moment because this is your experience. And this is up for generational memory of your members and of their children, of your future members. Na you've gone through something like this, and what you actually did in order to counter what happened. And ayun na nga, as you kept on saying, yung mga hosts na you just did what the pastor told you to do. Actually love your enemies. So I think in the long run, this would be a plus for KOJC because this is what they did, is their faith in practice. The next performance